The suspect behind the killing of 27-year-old Marvel Facturan Kociancic is already under the custody of the authorities, according to the Department of Foreign Affairs. Breaking news. Trump's historic comeback. The Honorable Donald John In a shocking turn of events, Donald Trump has been recertified as president. Love him or hate him, Trump is back in the White House, and the world is buzzing with reactions. We begin with some breaking news from the Philippines, where the country's former president, Rodrigo Duterte, has been arrested. He was detained shortly after landing at Manila's International Airport from Hong Kong. According to a statement, the police were acting on an international criminal court warrant over his signature policy, the so-called war on drugs. Ilang Noel man ang kabalay dia, ilang Noel kumaroy. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 2 sakong may lamang buto ng tao ang nakuha mula sa Taal Lake ngayong ika-8 araw ng paghahanap doon na mga missing sabungero. Ayon sa Justice Department, mula ang mga ito sa tadyang ng tao. Naiahon ang mga ito sa lugar na itinuro ng kanilang mga source at kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan. Ayon sa mga mangingisda, lubha ng apektado ang kanilang kabuhayan. Po sa mga taga-ibang lugar na namimili ng mga tilapia ay ligtas naman pong kainin ang aming produkto dito sa bayan ng Laurel. Hindi naman maapektuhan yung mga tilapia, bakos, tawilis, baliputo. Wala 4 years ago doon ako. Napakahalaga ng internet sa ating pagtahak patungo sa bagong Pilipinas. Kaya nitong padaliin at baguhin ang pamumuhay ng ating mga mamamayan. Hindi lang ito para sa may kaya o para lamang sa mga bata. Ito ay kailangan na ng lahat. Natapos na ang Phase 1, 2 at saka 3 ng ating National Fiber Backbone Project na magpapalakas at magpapabilis sa ating internet. Kasabay nito, patuloy pa natin pinalalawig ang libreng Wi-Fi sa buong bansa. Noong Hunyo ng 2022, mga 4,000 free Wi-Fi sites lang ang meron tayo. Ngayon, halos 19,000 ang free Wi-Fi sites sa buong bansa. Ngayong taon din, nagsimula na tayong mambigay ng mahigit 1 milyon na SIM card na may libreng data para sa ating mga eskwelahan, lalo na sa mga nasa liblib na puok. At dahil pag pinaganda at pinabilis natin, dadami pa ang mga bagong tore at cell site sa mga gida. Ngunit kulang pa rin ang mga ito. Halos 12,000 pampublikong paaralan pa ang walang internet. Kaya sinusiguro ng DICT at ng DepEd na bago matapos ang taong ito, magkakaroon na ng koneksyon ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan. Please raise your hand and repeat after me. I, please state your name. Having been elected to the position of Senator. Mga kapuso, si Cyril Chavez ito ng GMA Regional TV. Andito tayo ngayon sa Cagayan de Oro City Memorial Park, ang pinakamalaking sementeryo dito sa Cagayan de Oro City, kung saan ayon sa otoridad as of 10 a.m. ngayong umaga ay umaabot na sa mahigit 3,000 ang mga Cagayano na bumisita ngayong araw na ito dito sa sementeryo. Paisa-isa na ang pagdating ng mga Cagayanong nais bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong umaga. Nakaplansa na rin ang security measures na ipinapatupad ng law enforcers. One entrance lang papasok sa sementeryo. Ayon rin sa ilang tindero-tindera ng mga bulaklak at kandila, paunti-unti at nagkaka-customer na rin sila. The Philippines has spent billions trying to stop this. Levees, drainage tunnels, pumping stations. And yet every year streets turn into rivers. Powerful, deadly typhoon, a Category 4 this one is making landfall in Vietnam. The storm has already killed more than 140 people in the Philippines, causing widespread flooding and forcing more than 500,000 people out of their homes. Soldiers, they say, had to pull storm victims out of chest-deep water. The country's president has declared a state of national calamity, is the word they're using. Forecasters say another typhoon is likely to hit next week.
Mga kapuso, ganito na po kalakas yung hangin dito po sa Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila. Ngayon po ay 6:30 na po ng gabi at malalakas na hampas na hangin na po yung nararamdaman natin dito po sa Rojas Boulevard. Mahina po yung buhos ng ulan, mas nararamdaman po natin yung malakas na hangin na to. Kung mapapansin niyo po, yung mga dahon po dito sa mga punong nakatirik dito sa kaba ng Rojas Boulevard ay sumasayaw na po dahil po sa lakas ng hangin. Ito pong poste, itong karato po ng NMMDA sa lakas po ng hangin, halos sumasayaw na rin po. Kaya po mga kapuso, halos wala tayong pag-ulan, pero malakas sa hangin po yung nararamdaman natin at naranasan dito sa kaba ng Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila. 4 a.m. ang huling lokasyon na itong bagyong si Uwan ay huling namataan yung sentro ng mata ng bagyong Uwan na sa Authorities announced that 8 individuals linked on an anomalous flood control project in Oriental Mindoro have been taken into custody. President Bongbong Marcos announces on Monday, November 24, that authorities already held several suspects in custody in connection with the case. In a video posted on social media, Marcos urges the remaining accused to surrender to authorities immediately. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo.